atin na pong simulan ang pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa sandaling ikaw ay isinilang sa mundong ito, o sa daigdig na ito, ang Diyos, ikaw ay Kanyang pinagmamasdan. Ikaw ay Kanyang ginagabayan, iniingatan, hanggang sa kasalukuyan. Ikaw ay nananatiling nabubuhay sa mundong ito para sa kasiyahan ng Diyos. Para sa Kanyang karangalan, kadakilaan, at kaluwalhatian. In the book of Psalm 14 verse 2, or Revelation chapter 4 verse 11, sabi po dito, according the Holy Scripture, from the book of Revelation chapter 4 verse 11, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang, kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili. Dito po makikita po natin walang ibang karapat-dapat. Wala pong ibang karapat-dapat na tumanggap ng pinakamataas na papuri, pinakamataas na paggalang, kaluwalhatian, kadakilaan, maliban sa Diyos na ating pinupuri, pinaglilingkuran, at pinasasalamatan. Karapat-dapat po siyang tumanggap ng pinakamataas na papuri, pasasalamat, karangalan. Kaya po sa umaga pong ito, ang topic po ngayon na aking pong ibabahagi ay aking pong pinamagatan, Plan for God's Pleasure. Ikaw at ako, tayong lahat, it is not an accident na tayo po'y biglang lumitaw sa daigdig na ito. Plinano ka, plinano ako ng Diyos. Tayong lahat ay hindi isang aksidente na lumitaw, na buhay sa ibabaw ng daigdig. Mayroon pong isang Diyos na lumikha, lumalang sa atin. Sabi po ng Biblia, sa loob pa lang po ng bahay bata ng ating mga magulang, ang Diyos na po ang nag-form, ang nag-assemble sa sinapupunan ng ating kanya-kanyang mga ina. Although ang ating mga magulang ang naging dahilan kung bakit po tayo ay naisilang, sila po'y instrumento lamang. Pero ang tunay pong nag-form, ang tunay po na bumuo at humubog mula sa ating mga ulo, mata, ilong, bibig, kamay, paa, buong katawan, ay walang iba kundi ang Diyos. Sa loob pa lang ng sinapupunan ng ating pong mga magulang. So, kaya po, ang isa pong napakalaking dahilan kung bakit po tayo plinano ng Diyos. Hindi po isinilang, hindi po tayo ipinanganak, hindi po tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo dahil lang po para sa ating sariling kasiyahan. Dahil lang po para sa ating sariling ambisyon, sariling hangarin, o para sa kasiyahan ng ating mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, above all, tayo po ay narito sa ibabaw ng mundo for God's pleasure, para sa kasiyahan ng Diyos. Number 1 point,
Bringing pleasure to God is called worship. Ang pagdadala po ng kasiyahan sa Diyos ay tinatawag po na pagsamba. Kapag po pala meron tayong ginagawa, whatever you do, ginagawa mo yan hindi para sa iyong sarili. Ginagawa mo yan hindi para lang sa iyong kapwa. Hindi lang para sa iyong pamilya. Ginagawa mo yan higit sa lahat para sa Diyos. Yan po pala ay masasabing pagsamba. At mabibigyan lang po natin ng kasiyahan, katuwaan ang Diyos na malalim. It is about worship. Wala na pong iba pa. Para mapangiti, para maparangalan, para mapaligaya, para mapasaya po natin ang Diyos, kailangan meron tayong gagawin na isang matinding pagsamba sa Kanya. At ang pagsamba po hindi po masasabi nating pag-awit lang, pagpalakpak lang, pagsayaw lang. Isang uri po yan ng gawain para sambahin, para ngalalang Diyos. Pero hindi po dapat doon natin lang itutuon ang ating pansin na ito lang ang uri ng pagsamba. Sa bawat ginagawa natin, anumang bagay yan, pero ginagawa mo yan hindi para sa iyong sarili, hindi para sa iyong magulang, hindi para sa iyong kapwa, kundi ginagawa mo yan yung bagay na yan, maliit man at malaki, kundi yan ay para mapapasaya mo ang Diyos. It is about worship in the face of God. In the book of Psalm 14 verse 2, sabi po ng awit 14 verse 2, ang Diyos na si Yahweh mula sa itaas, tao'y minamasdan at sinisiyasat. Mayroon pa kaya sa sang maliwanag na mga matinong sa kanya'y hahanap. So makikita po natin na binabanggit po ng Biblia na mula po sa itaas sa kanyang trono sa kalangitan, habang ang Diyos po ay nandoon sa kanyang tirahan sa kalangitan, nakatuon ang mga mata ng Diyos sa lahat ng tao sa ibabaw ng mundo, saan man sulok, saan mang lugar. At kanyang pinagmamasdan ang bawat isa at sinisiyasat ang kanilang puso at bawat ginagawa. Sapagkat gaya nga po ng ating topic, plan for God's pleasure. Hindi po tayo lumitaw sa daigdig na ito para lang po sa mga bagay na gusto nating gawin at hanggang dun lang. We need to understand, kaya po tayo narito sa ibabaw ng mundo, ito pong ating pinag-aaralan, ay kailangan po nating maintindihan na kaya po tayo inalaw ng Diyos na nagkaroon ng buhay o anuman ang ating sitwasyon sa buhay as of now para sa kasiyahan ng Diyos. Para ang Diyos ay maibalik natin sa Kanya ang wagas na papuri, pasalamat. Ito po ang hindi naiintindihan ng napakaraming tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Akala po ng maraming tao kaya siya nabubuhay ay para lang sa kanyang sariling ambisyon, para lang sa kanyang sariling pangarap, para lang sa kanyang mga sariling kagustuhan, para yung kanyang buhay, yung kanyang sarili, yung kanyang pamilya, yung kanyang mga gusto, ay patuloy siyang masatisfied sa buhay. Pero mga kapatid, kaya tayo narito sa ibabaw ng mundo para sa kasiyahan ng Diyos, hindi lang para sa kasiyahan natin. Anything you do that brings pleasure to God is an act of worship. Lahat ng ating mga bagay na ginagawa
para mapasaya ang Diyos, ito'y isang uri ng pagsamba. Ito'y isang gawa ng pagsamba. Anything you do that brings pleasure to God is an act of worship. Kaya po, kahalaga po na sa lahat ng ating ginagawa, mula sa pinakasimple, pinakakomplikado, pinakamaginhawa, pinakamadali at pinakamahirap na ating ginagawa sa pang-araw-araw. Kapag ito'y ginagawa natin, na tayo po ay nakapokus, nakatuon, kaya natin ito ginagawa para sa kasiyahan ng Diyos, ito po'y isang uri ng pagsamba. At dito po natin, mabibigyan po ng katuparan ang dakilang plano ng Diyos sa ating mga buhay, sapagkat napapaligaya, napapasaya natin ang Diyos. Kaya natin ito ginagawa hindi lang sa ating para sa sariling hangarin, para sa sariling kaligayahan, kundi kaya natin ito ginagawa dahil para sa kasiyahan ng Diyos. Kapag naintindihan natin kung bakit tayo nagpupunta sa isang lugar, sa pinakadakilang araw, ito yung first day of the whole week, Sunday, hindi para lang makita natin yung ating kapatid, hindi para lang tayo po ay maisuot natin yung ating magarang mga kasuotan, kundi dapat ang laman ng puso at isip natin kung bakit tayo nagpupunta sa lugar na ito, dahil para pasyahin, pangitiin ang Diyos. Second point, worship is not for your benefit. Ang pagsamba po ang siyang makapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. At sinasabi ko po sa inyo, sa lahat ng bagay na ginagawa natin, na kaya natin ito ginagawa upang dulutan ng kasiyahan ng Diyos, it is about worship. Sumasamba na po tayo sa Diyos. But this point, the second point na ating pinag-aaralan, worship is not for your benefit. Ang pagsamba po pala hindi para sa iyo o para sa akin na kapakinabangan or benepisyo. Dito po meron pong isang quotation. Ito po'y karanasan ng isang pastor. As a pastor, I received notes that says, I love the worship today. I got a lot out of it. This is another misconception about worship. It is for our benefit. We worship for God's benefit. When we worship, our goal is to bring pleasure to God, not ourselves. Merong isang mananampalataya na nagbigay ng mensahe sa kanyang pastor. At ang sabi niya, sobra kong nagustuhan ang pagsamba ngayon. Sobra kong nagustuhan ang pagsamba ngayon, pastor. Ang dami kong natutunan. Mga kapatid, hindi tayo sumasamba para sa ating sariling kapakinabangan. Sumasamba tayo for the benefits of our God. Marami pong nagkakamali sa konseptong ito. Hindi ako na-bless ngayon. Sintonado yung mga instrumentalists. Hindi ako na-bless ngayon. Ang pangit ng boses ng mga backup. Hindi ako na-bless ngayon.
Hindi naabot ng song leader yung tune. Church, hindi tayo sumasamba, hindi tayo umaawit para sa ating sariling kapakinabangan. Sumasamba tayo, umaawit tayo para sa kapakinabangan ng Diyos. Ito po yung isang muli na maling pananaw ng maraming tao na pumupunta ng church. Ang gusto niya lagi kapag pupunta sa isang lugar, masasatisfied siya. Ang gusto lagi ng maraming tao pag pumupunta sa isang lugar, siya yung mabibigyan ng kasiyahan. Hindi ang Diyos. Ang tunay po na makapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos, anuman ang sitwasyon, anuman ang ating nakikita, anuman ang ating naririnig, patuloy natin ibibigay ang right worship, right act of worship for the pleasure of our God. Ang Diyos dapat ang laging focus ng bawat isa po sa atin para sa ipasyahin, para sa ipangitiin. Hindi po tayo dapat ang masyahan. In the book of Isaiah 29 verse 13, sasabihin naman ni Yahweh, yamang sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako pinararangalan. Kaya malayo sa akin ang kanilang puso, at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. So makikita po natin alam na alam ng Diyos. Wala pong makapagkakaila sa Diyos. Na kapag sa bibig lang po ng bawat isang tao malapit ang Diyos. Sa bibig lang po pinararangalan ang Diyos, hindi po sa puso. Kaya hindi po pwedeng masyahan ang Diyos. Hindi po pwedeng ang Diyos ay malugod sa ganitong uri ng pagsamba, sapagkat hindi po tumatagos, hindi po nagmumula sa puso ang ginagawa niyang mga gawa, mga bagay, pagsunod at pagpupurit, pagsamba sa Diyos. Sapagkat masasabi nating balat kayo. Ang tunay pong hinahanap na pagsamba na mula sa ating mga ginagawa ay ang mga gawang mula sa ating mga puso. Kaya mga kapatid, worship is not for your benefit. Worship is benefit to God, not ourselves. Kaya mga kapatid, pakanasain po natin na kaya natin ginagawa ang isang bagay, hindi para sa ating sariling kasiyahan, kundi para sa kasiyahan ng Diyos. Third point, worship is not a part of your life. It is your life. Ang pagsamba po ay hindi parte ng iyong buhay. Hindi part ng ating buhay ang pagsamba. We need to understand, worship, it is your life. Ito ang iyong buhay. Hindi ito parte ng iyong buhay. Listen carefully. Marami pong tao, akala nila, ang pagsamba, ang kanyang mga ginagawa para sa Diyos,
ay part lang ng kanyang buhay. Kapag ganito po ang ating pong pagkakaunawa, ito po yung mga tao na kapag may conflict, kapag po may mga trials, kapag po may mga hadlang, hindi sa magpapatuloy na parangalan, papurihan, sambahin, paglingkuran ang Diyos. Why? Sapagkat ang pagkakaunawa niya, ang kanyang ginagawa na pagsunod, paglilingkod, pagpaparangal, pagsamba sa Diyos ay bahagi lang, part lang ng kanyang buhay. Kaya may mga pagkakataon, sometimes, titigil siya, hihinto siya, magkukwit siya. Bakit? Kasi ang pagkakaunawa lang niya sa pagbibigay ng kasiyahan sa Diyos, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, mababaw. Hihinto siya. Like for example, kapag meron siyang hindi nagustuhan sa loob ng church, titigil siya. Bakit? Kasi part lang ng kanyang buhay yung pagsunod, yung pagsamba sa Panginoon. Hindi ito yung kanyang priority. Pero kapag naintindihan ng bawat isa po sa atin, ng mga mananampalataya, na ang pagsamba pala, ang pagbabalik pala ng parangal, ang paglilingkod pala sa Diyos, ang mga bagay na ginagawa pala natin na may kaakibat na pagtitiis, sacrifices, ay hindi pala part ng ating buhay. It is our life. Ito yung buhay natin. Hindi ka tatalikod, hindi ka hihinto, hindi ka kayang pigilin. Kahit merong kanyon, kahit merong pana, tutuloy ka, sasambahin mo, pararangalan mo, paglilingkuran mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat naintindihan mo, naunawaan mo, yung ginagawa mong pagsunod, paglilingkod, pagpupuri, pagsamba, ay yan ang buhay mo. Kaya sabi nga ni Paul, Philippians chapter 1 verse 21, to live is for Christ, and to die is gain. Naintindihan ni Pablo na kahit siya ay ibinilanggo, ikinadena ang kanyang mga kamay at mga paa, pinigil, tinanggalan na mamuhay ng malaya at normal, pinigil na mangaral ng mabuting balita sapagkat siya'y ibinilanggo, binugbog, pinahirapan. Napigil ba siya? Sinumbatan ba niya ang Diyos? Sinabi ba niya sa Diyos na, kung kailan kita pinaglingkuran ng tapat, kung kailan ko ibinigay ang buhay ko, kung kailan ko tinalikuran ang lahat ng aking mga pangarap, ni hindi na ako nangarap magkaroon ng pamilya, pero bakit ganito ang ginawa mo sa buhay ko? Hindi, wala pong lumabas na mga salitang ganon si kay Pablo, sapagkat naintindihan niya ang kanyang ginagawang pagsunod, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagsamba, ang kanyang pagpaparangal. Hindi ito parte ng kanyang buhay. Ito ang kanyang buhay. Church, worship is not a part of your life. It is your life. Kaya wala pong makahahadlang. Wala pong makapipigil sa ating lahat. Trabaho mo, pangarap mo, negative situation, trials, problems, walang makapipigil. Kapag naintindihan natin na ang pagbibigay pala ng kasiyahan sa Diyos ay hindi part ng ating buhay, kundi ito na ang ating buhay. Until the end of our lives, still, mananatili tayo na nagpapatuloy sa mga ginagawa natin, anuman ang ating ginagawa,
na yung ginagawa nating ito ay makapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Kasi kapag po ang pagkakaintindi lang po ng bawat isang tao ay part lang ng kanyang buhay, ang kanyang ginagawa na pagpapangiti, pagpapasaya at pagsunod sa kalooban ng Diyos, kapag hindi po maayos ang kanyang sitwasyon, magpapaapekto siya. Kapag po hindi maayos ang takbo ng kanyang buhay, hihinto siya. Kapag po hindi maganda ang kanyang kalagayan sa kanyang buhay, titigil siya sa lahat ng kanyang ginagawa para ibalik ang kasiyahan sa Diyos. Pero, ang tunay po na mga tao, ang naging prinsipyo, worship, it is our life. Naalala ko si Habakuk, nalagi ko pong sinasabi sa inyo, Habakuk chapter 3, sabi ni Habakuk, kahit daanan ng salot, ang aking mga pananim, ang aking mga bakahan, kahit hindi mamunga ang aking mga pananim, magpupuri pa rin ako. Susunod pa rin ako sa aking Diyos. Why? Sapagkat si Habakuk, naintindihan niya, hindi parte ng kanyang buhay ang pagbibigay ng parangal sa Diyos, kundi ito na ang kanyang buhay. Si Daniel, handang talikuran ang katanyagan, posisyon, magandang buhay, pero hindi napigil ang kanyang patuloy na pagsamba, pagpaparangal, pagpupuri. 3 beses isang araw, 3 times a day, consistent na sumasamba, lumuluhod, nananalangin, nagbibigay ng kasiyahan, parangal sa Diyos. Pero may utos ang King Darius sa loob ng 1 buwan. Wala nang po pwedeng manalangin kahit sa kaninong Diyos, maliban kay Haring Darius. Sapagkat ang susuway ay ihahagi sa kulungan ng mga mababangis na mga leon. Sapagkat naintindihan ni Daniel na hindi part ng kanyang buhay ang pagpaparangal, pagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Ito ang kanyang buhay. Nagpatuloy siya na sumamba, manalangin. Kahit merong kaparusahan, na kapag nahuli ka na sumasamba, dumudulog, nananalangin sa Diyos mo, ikaw ipapatapon sa mga gutom na leon. Pero hindi po napigil si Daniel. Patuloy siya na sumamba, nagparangal, nagpuri. Sapagkat naintindihan po ni Daniel, ang pagsamba sa Diyos, ang paggawa ng para kasiyahan sa Diyos, ito yung kanyang buhay. Hanggang sa siya po ay ipinahagi sa kulungan ng mababangis ng mga leon. Dahil sumuway siya sa utos ng hari. At sa loob ng kulungan ng mga leon, patuloy po na dumulog, nanalangin, sumamba si Daniel. Humingi ng tulong sapagkat napapaikutan siya ng napakaraming mababangis at gutom na mga leon. Ito po makikita po natin kapag ang Diyos ay nakakita ng tunay na pagpaparangal, pagsunod, pagdakila at pagluwalhati para sa Kanya. Gumagalaw ang kamay at kapangyarihan ng Diyos. Ni kapirasong galos, wala pong nangyayari kay Daniel. Sapagkat ang Diyos ay iningatan siya gaya ng kanyang salita mula sa itaas sa kanyang trono. Pinagmamasdan niya ang lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. Kung meron ba talagang tunay
na naghahanap pa, gumagawa pa, para pasyahin, para parangalan, sambahin ang Diyos. Nung malaman po ni King Darius na si Daniel ay hindi kinain ng buhay ng mga leon, inilabas po siya sa loob ng kulungan ng mga leon. At yung lahat ng may kinalaman sa pagpapatapon sa kulungan ng mga leon, iti kanyang ipinatapon sa kulungan ng mga leon. At bawat inihahagis, hindi pa sumasayad ng kanilang mga paa sa kulungan ng mga leon, nilulundag na sila at nilalapa na sila. So makikita po natin dito po sa senaryong ito, kapag ang Diyos ay nakakita ng mga taong tunay na nabubuhay sa pagsunod, nabubuhay sa pagpaparangal, nabubuhay sa pagsunod ng tapat sa Diyos, kahit ano ang senaryo, kahit ano ang sitwasyon, mararanasan natin automatic ang pag-iingat, gabay, at pabor ng Diyos. Church, I want to encourage to all of you, ito yung ating maging buhay. Walang po pwedeng maging kapalit. Kapag ang pinag-uusapan, para paligayahin natin, para sundin natin, para pasiyahin natin, para sambahin natin ang Diyos. Walang pwedeng makapigil. Sapagkat dito nasisiyahan ang Diyos. I sad to say, ang dami pong mananampalataya. Maliliit na bagay lang. Maliliit lang na hadlang na ipagpapalit ang Diyos. Paano po natin mabibigyan ng kasiyahan ng Diyos? Kung ganito po ang makikita sa atin ng Diyos. Pero dito po buhay ang pinag-uusapan. Kayamanan, posisyon. Pero hindi kayang ipagpalit ang patuloy na pagbibigay ng karangalan, kapurihan sa Diyos. Gaya po ni Daniel. Kapag inisa-isa ko po sa inyo ang mga great men and women of God, napakarami po. Napakadami na kahit yung buhay nila ay hindi po natakot. Kahit buhay na po ang kapalit, ay hindi ipinagpalit para hindi po nila patuloy na bigyan ng kasiyahan ang Diyos sa kanilang buhay. In the book of Psalm 63 verse 4, David says, I will praise you as long as I live. And in your name, I will lift up my hands. Sabi po ni David, patuloy kitang pupurihin, patuloy kitang paglilingkuran, patuloy kitang sasambahin, patuloy kitang pararangalan, patuloy kitang paliligayahin, patuloy kitang pasisyahin, O God, habang ako'y nabubuhay. Church, ito ang mga dakilang mananampalataya na naintindihan, naunawaan, na hindi part na kanilang buhay ang pagsunod sa Diyos. Hindi part na kanilang buhay ang pagpaparangal sa Diyos. Kundi ito ang kanilang buhay. Patuloy kitang sasambahin, patuloy kitang pararangalan, O God, habang ako'y nabubuhay. Kapag ganito po ang naging prinsipyo ng napakaraming mananampalataya, napakaraming tao sa ibabaw ng mundo, ang Diyos ay malulugod sa ating lahat. At kapag ang Diyos ay nalugod sa ating lahat, may miracles, may highly favors, may provision, may blessing
tayong mararanasan sapagkat ganyan matuwa ang Diyos sa bawat isang tunay na nagpaparangal, nagbibigay ng kasiyahan para sa Kanya. Hallelujah! Praise God! Praise Jesus! In the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Sabi ni Pablo, ano man yung ating ginagawa, ano man yung ating gagawin, kahit umiinom ka man, kahit kumakain ka man, gawin mo yan sa ikararangal, ikasisiya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Do it all for the glory of God. Because worship, it is our life. Ito na yung buhay natin. Kaya lahat ng ating ginagawa, maliit man malaki, mahalaga man o hindi mahalaga, yung lahat ng ating ginagawa sa pang-araw-araw, ginagawa natin to for the glory of our God. Dito po nasisiyahan ang Diyos. Dito po natin mabibigyan ng kaluguran ang Diyos. Plan for God's pleasure. Mga kapatid, plinano ka para sa kasiyahan ng Diyos. First of all, whatever you do it all for the pleasure of God. Lahat ng ating gagawin, pasimulan po nating gawin para sa kasiyahan ng Diyos. Application. Pagpatuloy po tayong magbalik ng kasiyahan para sa Diyos. Kapatid, huwag kang hihinto. Huwag kang titigil. Kahit anong unos, kahit anong bagyo, kahit anong hadlang sa buhay mo at sa harapan mo, huwag kang titigil. Magpatuloy ka lang. Magpatuloy lang po tayo na magbabalik ng kasiyahan para sa Diyos. Magpatuloy tayong gumawa ng kasiyahan para sa Diyos. Lahat ng gagawin mo, kapatid, anumang uri ng ginagawa mo, hayag at lihim, gawin po yan, kapatid, para mabigyan ng kasiyahan ng Diyos. Hindi para ang iyong sarili, hindi ang iba, kundi kaya mo yan gagawin, patuloy mo yan gagawin, para patuloy na bigyan ng kasiyahan ang Diyos. Ano man ang ating ginagawa, gawin nating lahat para sa kasiyahan ng Diyos. Everybody close your eyes. Lord, salamat sa umaga pong ito. Salamat, Lord, sa inyong mga salita. Salamat, Lord, sa inyong mensahe na ipinaalam niyo po sa amin na kami po ay inyong plinano. Binigyan ng special effort. At kami po ay inyong obra maestra. Kami po yung higit ninyong nilalang at nilikha. According in your image and nature. Lord, salamat. Salamat po. At sa oras na ito, Father God, patuloy po kami nagpapakumbaba, naninikluhod sa inyong harapan. Humihingi ng tawad. Kung may mga pagkakataon sa buhay namin na hindi kami nakatuon, nakapokus para ikaw ang aming bigyan ng kasiyahan. Kundi, Lord, sometimes sa aming mga buhay, nakatuon kami para po sa aming sariling kasiyahan. Sorry, Lord. But this moment, Father God, we're humble ourselves, Father God. Tulungan niyo po kami
na patuloy na yung buhay namin ito ay patuloy po, O God, na humakbang, magdesisyon, gumawa para po sa inyong sariling kasiyahan. And we believe, Father God, kapag kayo ay na-please po namin, mararanasan po namin, O God, ang inyong galaw at pagkilos sa aming mga buhay. Salamat po, dakilang Diyos, sa mga banal sa oras na ito. Hiling ko po't dalangin, Father God, patuloy po, O God, Lord, sa oras na ito, gumalaw kayo at kumilos sa buhay ng bawat isang kapatid. Even ang mga naka-tune in sa social media. Dalangin ko po, Father God, na patuloy na maranasan ng bawat isa, O God, ang inyong kapangyarihan, ang inyong pagkilos. At patuloy po, O God, mula po sa oras na ito, mula po sa araw na ito, O God, ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay gagawa, kikilos, magdi-decide, magpo-focus para kayo ang patuloy na bigyan ng kasiyahan. Maraming salamat po, Father God. Patuloy po, O God, pinupuri po namin kayo. Pinasasalamatan po namin kayo, O God. Muli po, sa oras na ito, Father God, sa inyo po namin patuloy maingat na ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Everybody says, Amen. Amen and amen. Praise God. Hallelujah.